Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong sa PCO o yung Presidential Communications Office at ito pong kay Senator Raffy Grandstanding Tulfo kasi meron na naman po siyang panukala at meron po kasing akusasyon sa Presidential Communications Office during their budget deliberation doon po sa subcommittee ng Finance kahapon sa Senado. So yun po ang ating topic at ako po ay magpapaunang paumanhin na sa inyo kung itong mga video natin ay mahaba po kasi sinagsasama-sama na natin lahat ng mga related information, no, para hindi na lang po natin chap-chapin ng chap-chapin at paumanhin na rin kung sunod-sunod po yung ating vlog, no. Pasensya na po kayo at ginaganahan po tayong bigay ng ating opinion at reaction kasi po napakadami po ng balita, whether pro-admin or anti-admin, dapat malaman nyo po yan, no? Doon po lalong-lalo na doon sa mga busy na hindi na nakakapagbasa-basa ng mga balita. Minsan yung balita naman nagpapahayag din ng maling impormasyon. So tayo as a vlogger sinusuri natin, nire-research natin at iniintindi natin at ipapaliwanag natin sa inyo. Bibigay tayo ng opinion at reaction sa abot ng ating makakaya, no? O yung iba sa inyo, masama po ang komento sa atin, okay lang yan, opinion nyo po yan, no? So maganda, bago kayo magbigay ng inyong komento, tapusin nyo po ng buo yung video, hindi yung parang, ay, tinamad na ako, ganito, walang kwenta. Salamat na rin kung ganun po, dahil kayo po ay napadaan sa ating channel at nagpapasalamat ako yung iba sa inyo na nagsasabing ang dami mong video talkies. Alam ko na naka-kalembang all po kayo. Yung notification bell naka-notify. At least nano-notify po kayo. Salamat po, no? So, eto po, punta na tayo sa topic, no? Kahapon, sumalang po ang Presidential Communications Office sa pamumuno ng kanilang Secretary Sheloy Garapil sa Senado para po sa kanilang budget deliberation. So dito po sa ulat ng Philippine News Agency, sabi dyan, Senate Sub-Panel OK's PCO's 2024 Proposed Budget. Pero bago po yan aprobahan, kung ano-ano pa po ang, siyempre alam nyo na, explanation, answering question portion, no? At ang naging chairman po dyan, yung umupo, no, sa committee na yan, on Finance Subcommittee, ay si Senator JB Ejercito. So, ang hinihingi pong budget ng PCO o Presidential Communications Office is 1.921 billion. Biruin nyo, billion, hindi po milyon. Grabe, ano? Pero, here is the justification, no? Kasi po, ito pong PCO is divided into following mga sub-agencies nila. Ito po, sabi, under its budget in the National Expenditure Program, the PCO proper is requesting 495.78 million pesos, no? Yung PCO proper lang, 28%. 179.85 million pesos for RTBM, yung Radyo Telebisyon Malacanang. Ayan. 378.914 million pesos for Philippine Information Agency and 147.036 million pesos for the News and Information Bureau, yan, and 13 million for National Printing Office, 95.638 million for the Bureau of Communications Services, 482.011 million
for Philippine Broadcasting Services and a government subsidy for the People's Television Network worth 128.914 million for its modernization. So, kasi po yung PTV nagkakaroon po ng rebranding. So, ang dami po nilang hawak na ahensya. Aside sa dun sa PCO, ulitin lang natin, meron silang RTBM, PIA, News and Information Bureau, National Printing Office, Bureau of Communication Services, and Philippine Broadcasting Services, 6, at yung kasama pa yung PTV. 7 pala. Grabe po, no? Ang dami. So, hindi po usapan diyan na tingi-tingi lang yung nila mga budget. Ang pinakamaliit na budget dito ay yung NPO, National Printing Office, 13 million. Putik, ano? Siguro ito sabi niya, pag sama-samahin nyo to, kayo nang mag-add nyan, ayaw kong malinlin, 1.921 billion. Mga kababayan, ay sana lahat may billion at milyon. Alam nyo, sabi nyo, 110 million ang Pilipinos. Yung PCSO every week may nagpapatama ng milyon. Di ang gawin na lang para lahat maging milyonaryo. Di ba? May tumama ng 45 million, may tumama ng milyon. Pagsamahin nyo lang lahat ng pera sa PCSO, tapos ibigay nyo 110 million. Sobra pa yung pera ng PCSO, di lahat ng Pilipino milyones. Anak ng siopaw. Di ba mga kababayan, ano lang yun sarcasm lang po. Pero kung isipin nyo, parang totoo na rin naman. Di ba? Eto pa, hinihingi 1.921 billion. Magkano yan? Sabihin mong para makakuha tayo ng 110 million. Dun lang sa putal yung 921 million, bawasan mo ng 110 million, bigay mo sa mga Pilipino. Yung mga confidential fund ninyo, putik, sobra-sobra pa, maski na magbigay kayo ng tag 2 million sa bawat sa bawat Pilipino. Billion ang budget niya, trillion. Putik na yan. Ang hinihinging National Expenditure Program o yung budget for 2024 ng pamahalaan ay mabot yata ng 5.24 trillion. So magkano? 110 million. Bigyan mo ng 2 million. Magkano lang yon? Di ba? Anak ng siopaw. Di lahat happy. Every Filipino family is a millionaire. Di po ba? Sarcasm ulit yon. Di po ba? So ito po ang sabi ni Sheloy Garapil, depending the proposed budget. Quote, ang number 1 priority pa rin namin, syempre, communication kay Presidente. Pero, of course, underlying that is yung sinabi ninyo nga kanina, yung fight against fake news. Kaya nga po, ngayong taon, nag-launch kami ng Media Information Literacy Campaign para po matugunan yung problema sa fake news. Di po ba? Ayan. Eto pa. During the budget hearing, Garapil was also asked about the PCO's unobligated funds and she responded that the bottleneck was with 2 projects that she hoped will be finished by the end of the year. Kasi po, tinanong po siya bakit may mga unliquidated kayo, hindi na disburse yung budget nila from the previous year, itong 2023, which is only 96.60%. Nasaan yung 3.40%? Ang sabi niya ito, unliquidated yun hindi nagastos. O unobligated, sorry po lang. The bottleneck of the unobligated funds is the 2 projects that are still under construction. Namely, the Visayas Media Hub and the one in Bukidnon. There were delays, meron din problema sa weather, sa soil erosion din. So, maraming problema, Garapil said. Ayan po, no? So, at least nagiging honest siya. No?
Pero ang laki pa rin. 1.9 billion. Grabe naman kayo. Di po ba? Antindi nyo. So, ang pinaka-pinoproblema naman nila dito, isa is yung pagdi-deliver ng fake news. Paano daw ilalabanan yung fake news? Sabi nga, may media literacy nga, di ba? Information drive. Which is, I think, no, sabi kasi ni Secretary Garapil, it will be effective, no? Magti-take effect next month, October. They're just siguro, polishing, no, yung mga kung ano yung mga guidelines, rules and regulations, and they also tie up to these social media giants, namely yung Meta, yung Facebook, yung X sa Twitter, yung TikTok o TikTok, no? And ano pa ba? Instagram? Di po ba? Ayan. So next, sabi rin niya rito, sama na natin ito, PCO hopes to regularize over 100 COS personnel. Ayan po. Siguro may mga ano pa dito, mga yung temporary, no? Ito. The PCO is hoping to regularize more than 100 contract of service o contractual personnel by year end. Ayun po ang sabi niya. Of the 250 plantilla items, 191 are filled and 59 are unfilled. Di sobra pala yung 100. Di mawawala ng trabaho yung 41. Pasensya naman po, no? Ayan. Ngayon, eto ang masakit. Ito. Kasi during also that budget deliberation sa subcommittee ng finance, eto po sa balita ng Manila Bulletin. PCO denies having troll farms, keyboard warriors. Aroy! No? Kasi, nako, ano ba ito? Ito. For the record, Mr. Chair, wala po kaming troll. No troll farm, no troll army. Ayan po ang sabi niya sa Senado. This is in the response to the question of Senator J.B. Ejercito regarding the investigation made by senators during the previous Congress on reports that public funds are being spent on troll farms and that spread misinformation through social media. Ejercito especially mentioned 1,479 contractual workers allegedly being used as trolls. Mr. Chair, meron lang po kaming 363 employees sa PCO. Ayan. Buti nga sa iyo, JB Ejercito. Kasi itong mga nag-a-accuse, bakit hindi kayo maglabas ng ebidensya? Puro kayo accuse, puro kayo allegedly. Ibig sabihin, marites. Ibig sabihin, wala kayong matibay na ebidensya. So, kaya kayo nagmamarites kasi sinasabi lang narinig ko lang allegedly. Tignan mo, that previous Congress reports that public funds are being spent. May nakasuhan ba kayo? Nagsampa ba kayo ng kaso? Tinanggal nyo ba yung mga mga empleyado, kung sino man sila? Wala naman po ako nabalitaan. Kasi chismis, kathang isip, they are just giving us this chismis, the narrative na, ganito sa PCO. Kasi si Bongbong, vlogger yan. Si Sara Duterte, marami silang mga keyboard warrior. Marami silang mga fake news spreader, mga troll. Ako admin supporter ako. Troll ba ako? Mukha ba akong troll? Di po ba? Ang troll, walang mukha yan. Huwag nyong i-compare dun sa mga napapanood nyong movie. At least yung troll na yun may mukha. Alam nyo itsura ng troll. Di ba? Yung troll, word lang yan ng mga peke. Ang nagbibigay lang yan ay mga natalo, mga talunan. Kasi talunan sila, bitter. Sasabihin, ang daming keyboard warriors, ang daming troll ng administrasyong ito. Nila Duterte, nila Marcos. Siyempre kami mga supporter. Diba? Siyempre, susuportahan namin yung gusto naming suportahan, tapos tatawagin nyo kaming troll, keyboard warriors. Mga gunggong pala kayo sino bang nahuling may mga troll army? Diba? Naalala nyo isang survey dyan sa FB? Sino ang mga nagko-comment? Hindi mga Pilipino. Sino ang mga nagla-like? Hindi mga Pilipino. Tapos you are accusing this very government na merong troll army, keyboard warriors, mahiya kayo sa sarili nyo. Kung meron kayong napatunayan,
File a case. Yan ang labanan. Pag nag-file kayo ng case, you have evidence. Matibay ebidensya nyo. Hindi. Di po ba? And the same government is fighting the disinformation and misinformation through their program of media literacy program. Di po ba? Nakakahiya naman kayo. Ikaw naman, JB Hersuti, nagsasalita ka ng ganyan eh. Show us the proper facts. Show us the evidence that there is really a troll army. That the public funds, meaning public funds, government funds, pera ng taong bayan ang ginamit. Di sana binayaran na ako. Di sana nakatanggap ako, may Tesla na ako dyan. Meron na akong Ferrari dyan, di ba? Catlea. Di ba, Riddler? Di ba? Pag mga trolls tayo, di sana, di na ako nagbablog, keyboard warrior na lang ako. Mga PI kayo, mga dilawang kayo. Mga PI kayong mga tauhan nila. Ganon sana. Hindi. Nakakita nyo, may mukha kami. Yung ibang mga vloggers na kasama ko, no, na pro-admin, may mga mukha. Hindi kami napupunta dyan sa sinatawag nyong X. Kung nandun man kami sa X, may mukha pa rin kami. Di ba, JB Hercito? Kakaasar naman kayo eh. Ano pa sabi ni Madam Cheloy dyan? As you can see, kami rin naging biktima at patuloy nagiging biktima ng fake news. Di po ba? Kakaasar naman itong mga to. Ito pa ang tanong ni JB Hercito. Hercito also asked if the obligation rate of the agency improved. Garapil replied that the bottleneck of the unobligated funds is the two. Nasabi na natin yan kanina. Ano naman, no? Almost 60 to 70% completed na yung sinasabing bottleneck na unobligated funds sa dalawang project. Kayo naman, magtanong naman kayo ng maayos. Nakakaasar eh. Lagi na lang pag natatalo sila, mga kababayan, ha? No? Hindi nila magiba, masira itong administrasyong Marcos Duterte. Sasabi nila, mga troll funds yan. Troll farms, keyboard warriors yan, binabayaran ni Bongbong yan. Mayaman yan. Ang tatay niya nangurakot eh. Ayan si Duterte, no? Ang daming confidential funds yan. Binabayad niya yan sa mga troll farms nila, keyboard warriors na. Sigurado kayo? Di po ba? Ulitin ko lang mga kababayan, nakakaasar kasi itong mga talunan eh. No? Nagdi-disseminate ng misinformation and also disinformation. Sobra. Talo lang kayo, hindi kayo makaribatal ng tama, sasabihin nyo na troll farms, keyboard warriors. Diba? Kung gusto nyong lumaban sa mga ganito, argumento, mag-research kayo maigi. Hindi yung mag-a-ad hominem kayo. Ang pangit mo, Tokis. Ang itim ng mata mo. Nog-nog ka. No? Bungi ka. Ganun. Ganun ang mga ano nyo eh. Pero alam mo naman sila, ang gaganda, ang gagwapo, ang tatalino. Di ba? Nakakaasar. Tapos kakagatin ng mga ganitong mga solons o mga lawmakers na nabalita eh. Wala, chismis lang yun eh. Nasaan ang pruweba? Di ba kayo pala, mahilig din kayong mag-chismis. Tapos, aanuhin nyo ang mga vloggers. Ito po, natanong pa kung i-accredit daw yung mga vloggers. Ayan, yung sabi dyan, PCO still studying blogger accreditation in Palace coverages, Garapil. Ang tagal na po niyan. Yung pinalitan ni Garapil, wala din. Hindi rin na isulong yan kasi natanggal. Kasi mahirap po ito. No? Gustong-gusto nilang makapasok sa Malacanang pero marami pong umaalma dyan. Lalong-lalo na yung mga may 4-year degree daw sa broadcasting. Kasi hindi naman sila sumalang sa mga internship eh. Hindi naman sila sumalang sa harap ng camera, nagbabalita eh. Ang babaho ng mga yan, amoy pawis. Yan po eh. Diba? Ita nyo lang dyan yung mga sumunubaybay akong vlogger o yung mga nagpupunta sa Dolomite. Siyempre, magpapakapawis siya, mainit. Buti nga yun sila, nagpapakapagod, pawis eh. Diba? Kung bagang tawag doon, buwis buhay. Kayong mga reporter dyan, mga broadcaster, may cameraman, may tagapayong, may kotse kayo. Ang mga vlogger, putik, baka nakasabit pa yan sa mga jeep. Pero ang iniingatan, hindi yung buhay eh.
Yung camera nila, cellphone nila, takina, ito buhay namin. O, di ba? Tapos kung latlait-laitin ng mga 4-year degree, may master's degree, putik, kayo nga nakalagay sa masasarap na aircon eh. Pero kayo rin minsan nagbabalita ng fake news. Di po ba? O, meron dyan, nagbalita ng fake news, puta, di naintindihan yung binalita, tanga-tanga. O, di ba? Paano mo ano yun yan? Kaya kayo sobra kayo. Mas maganda, wag nyo na pong i-certify ang mga vlogger. Mas maganda pa ang buhay ng vlogger pag independent. Walang magsasabi, ito. Siguro, depende sa vlogger. Kung gusto niya magpa-accredit, siguro, continuous ang salary. Pero kung ikaw, ang passion mo ay mag-vlog about this ganito, wag kang pahawak. Be independent. O, eto po, ba't tayo napunta doon sa independency? Ha? Ito, si grandstanding senator. Ito na naman, kung ano-ano na naman binabanat nito, lahat na lang, nandun siya. Feeling niya talagang magpre-presidente siya eh. Lahat po ng problema, gusto niyang upuan sa Senado, lahat ng hearing, gusto niyang upuan sa Senado. Para po mapansin natin siya at mailuklok natin sa isipan natin na napakagaling talaga na ito. Ito pa, may gusto pa siya pong ipagawa, no? Rapi Tulfo, ha? Wants bloggers regulated to help fight fake news. O, ayan. Gusto niya daw pong i-regulate, no? Parang yung mga samahan na ng mga broadcasters, samahan ng mga journalists, para daw po may accountability. No? Ito, sabi niya, Senator Rapi Tulfo on Monday said that it's about time that bloggers have a national organization that will regulate their content and help combat the proliferation of fake news in the country. Bakit puro na lang vloggers ang sinisisi nyo sa fake news, ng paglaganap ng fake news sa bansa? Bakit hindi nyo rin sitahin itong mga kapwa mo media, stream media, na nagpapalaganap ng fake news? Marami din po dyan. Bakit hindi mo i-call out yung mga yan? Bakit na lang puro vloggers ang sinisisi ninyo? Di po ba? Tapos gusto nyo pang i-regulate kami? Dapat nga maggawa ka ng batas to protect everybody. The broadcasters, the bloggers, and everyone who are spreading information. Ngayon, meron naman diyang batas na yung cyber libel. Tapos gusto nyo pang i-regulate ng i-regulate? What do you want to regulate? Para hawakan sa leeg. Tapos gamitin ng mga politiko for their benefits? O ano mangyayari sa vlogger? Magiging aso. Kayo, kung kayong mga vlogger, gusto nyo bang maging aso, tuta, na hawak kayo sa leeg ng mga ilang politiko? O ilang mga para lang siguro kung kayo selfish, no? Ganun siguro. Kung pera, di yan. Pero kung ganitong mga tulad namin ng mga political commentator, yung iba analyst, no? Ako bigay reaction at opinion. Gusto ko freely. At alam ko naman ang limitation. Dapat sa mga vlogger din, alam din nila yung limitation para iwas kaso. Yon. At huwag kayong magbigay ng misinformation. Basa-basa din. Intindihin din natin maigi ang balita. Di po ba? O siguro na-fed up na tong si Standing Tulfo. Pero siya, isa rin siyang vlogger eh. Di ba? Anong gusto mo? Ikaw ang mamuno. Gawa ka muna ng magandang batas. Di po ba? Bago ka maniwala sa'yo. Ito po. During the Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Deployment hearing on the Media Workers Welfare Act, Tulfo himself had experience working in the media industry. Nagpaangat na naman ng sarili. Attested that traditional media do not report false information. Really? Diyan kakakamali, Tulfo. Di po ba? No? Traditional media dyan, whether video or prints, meron po. Tigbasahin mo yung report ng PhilStar na nag-false information, fake news sa sinabi ng VP Sara Duterte, Gonggong.
Di po ba? Basa-basa din. Quote, I know for a fact na yung regular TV stations, hindi yan nagpapalabas yan ng mga fake news. Really? Yung mga radio stations, maging sa mga newspaper. Really? Kababanggit ko lang. Di po ba? Maliban na lang siguro sa mga vloggers na walang nire-reportahan na amo o kumpanya. Bakit nyo tinitira vloggers? Kung may problema kayo sa vloggers na ikaw kasi tinitira ka nung isang abogado, no? Demanda mo! Kung kadima-demanda, yung sinasabi sa'yo. Independent. Yun ang nakakatakot. Doon nag-uumpisa ang fake news. Ba't ka natatakot? Independent nga kami. Alam namin yung aming responsibilidad at alam namin yung accountability. Ngayon, kung may mga vloggers naman na ganyan, pwede nyo namang kasuhan eh. Diba? Tinetake down yung content nila, nire-report. Bias ka, tulpo. Gusto mo lang paangatin yung industriya mong media. Di po ba? Eto naman ang banat niya. Siguro, mababati ko siya. However, he pointed out that many independent bloggers remain responsible in releasing contents despite not having companies or entities to report. Ayun naman pala eh. Ayun naman pala eh. Bakit kailangan mo pang i-regulate? Bakit? Para lang may masabing may samahan ng mga vloggers, may mamumuno, may magpapaano ng batas sa kanila, may magpapaalala. Basta ako, independent ako. I don't wanna be, on leash. Nakatali, nakahawak sa leg. Ayaw kong paggamit sa mga pulpul politiko. Bayad-bayad. Ano prinsipyo mo? Di po ba? Ang i-regulate ninyo is gawa ka ng batas para protektahan itong mga nagbibigay ng information. Di po ba? Yan yung mga kapi-kapisanan dyan puta, politika rin yan mag-aaway-away din yan. Di maging independent na lang ako kaysa may kaaway pa akong kapwa ko vlogger. Di po ba? Kasmiyo. Ang i-regulate mo yung sarili mo? Na puro ka sausaw sa mga issue, sometimes palpak ng siopaw, piling presidente, mga kababayan, di po ba? Why do you have to regulate? Lahat na lang i-regulate, lahat na lang pakikialaman. Nasaan ang independency? Nasaan ang freedom and rights? Di po ba? Hindi naman ako naaasar. Pati ang sinisisi nyo sa lahat ng kamalian ay puro vloggers. Wow ha? Ginamit ko na po yung sinabi ni Robin. Wow ha? Ibalik natin kay Tulpo. Lahat na lang. Ang hirap talagang nakaboto ka ng yung kulang sa ang daming ang experience, magaling na magaling doon sa RTIA niya na show, pero sa Senado alam nyo na pag grandstanding kakaasar. Yan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan na gusto daw i-regulate ng inyong magaling na senador na si grandstanding Rapi Tulfo ang mga vloggers para daw may accountability, para hindi daw sila yung maano sa mga fake news, mabawasan ng pag-spread ng fake news. Kumbaga, vloggers lang ang nag-spread ng fake news. Ganun po ba? Yung sabi niya I know for a fact. Alam daw niya. Alam mo pala bakit yung Philstar dyan, chinastize pa ni BP Sara. Meron pa siyang letter si BP Sara. Punta ka sa Inday Sara Facebook page, makita mo yung 2-page letter doon. Just nire-reprimand yung agency na yan. How did you say that you know for a fact na yung TV stations, na yung radio stations and newsprints hindi magbibigay ng fake news? Wara freaking diba? At yung PCO po, na-approve yung budget nila na 1.921 billion pesos. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.